Ignorantia juris neminem excusat. Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga probisyon ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santamaria. Ito ang Legal Basis. Nagbabalik si Dean Mel. Dean Mel, mabuhay ka. Uy, kala ko kung sinong ermitanyo. Oo. Mabuhay ka, Dean Mel. Salamat na marami. Si Popoy pong ating kasama this morning in Liam Chacha. Ay ka, Ed, Ted, at saka Popoy sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po na marami. Dean Mel, ano ho ba ang pinanggagalingan ito pong, ito ho ba kaninyo ay landmark decision po ng Supreme Court? Go ahead please. Sapagkat sa unang pagkakataon, sabi ng ating Korte Suprema, ang pagsasama ng dalawang taong pareho ang kasarian ay pinagmumulan rin o nagbubunga ng isang kaayusan ng pag-aari. Ang tawag special co-ownership. Kung tatandaan mo, Ted, Popoy, basta't kinasal ka, may conjugal property ka. O kaya may community property ka. Automatic, magbabago ang kaayusan ng pag-aari mo from single to mag-asawa. Ngayon, dati, kung ikaw ay nakikisama sa parehong kasarian, wala. Kaya nagsasama lang kayo. So dapat pa kayong lumugda ng kontrata, halimbawa ng co-ownership, kapwa kayo pag-aari sa mga napupundar nyo. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, sabi ng Korte Suprema, basta't nagsama ang dalawang taong pareho ang kasarian na nagkaroon ng relationship, otomatiko, magkakaroon rin sila hindi ng conjugal, hindi ng community property, na isang kaayusan ng pag-aari na ang tawag ay co-ownership. Matuntun lang o ma-prove lang nila na nag-contribute sila doon sa loob ng kanilang pagsasama. Iyan ang halaga ng desisyon na yan. Ang nangyari dyan, si A and B nagsama ng 2005, sila ay parehong kasarian nila, bumili sila ng lupa't bahay at inilagay lang sa pangalan ni A, pero lumagda si A sa isang affidavit na tinatanggap niya na nag-contribute rin si B. Sa kalaunan, sila ay nagkahiwalay at sabi ni B, ipagbili na natin para hatiin na natin ang kita niyang binili natin yan. Sabi ni A, ayaw niyang ipagbili sapagkat ang nakalagay sa nilagdaan niya, ang 50% niya dapat pang patunayan. Pero sabi ng Korte Suprema, ang pagbasa doon sa nilagdaan niya, at least 50%, kung may sobra, yun ang papatunayan. But be that as it may, sabi ng Korte Suprema, meron tayong Article 147 sa Family Code at 148 sa Family Code. Yung 147 sa Family Code, ganitong nakalagay, Ted. Kung kayo isang lalaki at babae at hindi kayo nagpapakasal, pwede naman kayong ikasal, meron kayong kaayusan, isang co-ownership rin, ang kaayusan doon, isa nagko-contribute, isa nangangasiwa ng bahay, magkakaroon ng co-ownership automatiko. Doon sa Article 148, sabi ng batas, anumang uri ng iba pang mga pagsasama ang mag-iiral 148, prove nyo lang na meron kayong actual contribution, meron na kayong co-ownership. So ang tanong, kasama ba dyan ang gay marriages? Kasama ba dyan? Kasi kaayusan rin yun ng pagsasama. Sabi ng Korte Suprema, kasama, hindi marriages, wala pang marriage. Kasama ang pagsasama ng dalawang taong pareho ang kasarian, magbubunga na rin ng isang limitadong co-ownership, otomatiko, at lahat ng pinupundar nila habang sila ay nagsasama, ay kapwa magiging pag-aari nila. Parang conjugal na hilaw. Parang conjugal na hilaw, pero nahandoon na yan. Ayun, okay. Sige, para ho mas klaro, no? Parang conjugal nga, di ba? Para kayong nagpakasal din and then conjugal property kung tawagin, Pero ngayon po, co-ownership lang yung tawag din. Sa conjugal, basta't kayo dalawang mag-asawa, at kayo ay nagkakasal, may conjugal kayo. Ibig sabihin doon, hindi nyo pwedeng bitawan ang interest nyo sa conjugal habang kayo ay mag-asawa. At kung gusto nyo wasakin yung conjugal nyo,
pupunta kayo sa korte para gawing separation of property. Oo. Pero dito sa co-ownership, kung nagsawa ka na sa co-ownership na automatikong umusbong sapagkat nag-prove kayo na may actual contribution kayo, hindi nyo na kailangan pumunta sa korte. Mag-agree na lang kayo. O, hiwalay na tayo. Pagbili na natin. At saka, pwede nyo ring ipagbili ang interest nyo doon sa kapartner nyo. Pero kung conjugal yan, para ka mas maganda pa eh. Pero kasi kung conjugal yan, habang umiiral ang kasal, hindi nyo pwedeng bitawan yung interest nyo para sa inyong asawa. Pero dito pwede kasi walang kasal, co-ownership lang. So, tawag ko dito, Ted, Popoy, hilaw na conjugal to. Hilaw, pero meron na rin. Kaya nga, ang significance ng batas na to, magsama lang ang dalawang may kasarian, uusbong na rin ang isang karapatan sa propriedad na dati wala. Okay, para din po mas malinaw, din may nangangahulugan ba na either parehong lalaki o parehong babae, nagsama sila pero wala silang kasulatan gaya ng ginawa nitong may kaso sa Supreme Court, no? Wala lang. Basta nagkatiwalaan tayo, may tiwala ako sa iyo, tiwala ka sa akin, nagpundar tayo ng condominium, wala tayong kasulatan, nagbayad tayo, tapos tayo ang nagko-contribute para sa kanyang amortization o anuman, nakapundar tayo ng kotse, mga properties dito, wala tayong kasulatan. Oo. Ngayon, naghiwalay na tayo. Ayan na. Yan, oo. Paano ngayon magiging treatment doon din? Kasunduan ng halaga ng interest. Hindi mo sinabing, 1/5 sa akin, 4/5 sa iyo. Kung walang ganon, sabi ng Korte Suprema, Oo. kalahati, equal. Ayun. One half. Ang nangyari sa kasong to, may kasulatan. Oo. Pero ang kasulatan lang, nag-aamin na iyong si B gumawa ng kontribusyon na 50%. So sabi ng Korte Suprema, tama ka, Ted. Kahit walang kasulatan, automatic kung iniral tong kaayusan ng pag-aaring ito. Ang kailangan mo lang patunayan, nag-contribute ka. Sa kasong ito, umamin yung kabila na nag-contribute nga yung kabila sa pamamagitan ng affidavit. Okay. So ngayon, pwede rin pa ba din na kung kami ni Popoy ay magsasama, alright, ngayon, ang amin is gawa tayo ng kasulatan. Kailangan Okay, meron. bibili tayo ng bahay, ito ang halaga ng aking kontribusyon, ito ang halaga ng iyong kontribusyon. Klaro yan sa kasulatan, notaryado ito. Ngayon, naghiwalay kami. Paghiwalay namin, pwede bang lumabas ako doon sa kasunduan din? At sabihin ko Hindi. hindi. Hindi ka na talaga, pwedeng nakatali lumabas sa kami doon. kasunduan. Go ahead. Nakatali kayo doon. Tama, pinagbibigyan naman kayo ng korte sapagkat hindi nga kayo kasal. Kung ano ang pagkasunduan yung sharing, yun ang iiral. Pero kung wala, ang tawag natin doon default mode. Kung wala, ang default mode, 50-50 kayo. Okay. Paano naman po din kung Kayo itinatanggi? kung wala. O itinatanggi nung isang partner na hindi kami magkarelasyon yan. Hindi kami magkarelasyon yan. Anong proof Mas mo na naging komplikado- magkarelasyon mas tayo? komplikado yan, Pagka, may Okay. ganun po ba? May hihingin ba ang korte na proof para sa protection din nung isang taong, di ba? May gusto lang, may nagka-interes sa mga naipundar mo. Yes, parang normal na kaso na yan. Para normal na kaso na pinapakita mo, nagkaroon kayo ng una, relasyon, at pangalawa, nagsama kayo, at doon sa pagsasama nyo, nagpundar kayo. Kung ang napundar ng kabila, ganito yan ha, Ted, kung ang napundar ng kabila is, let's say, 70,000, yung isa, 30,000, kung napruweba yon sa paghahati, iyon ang hatian. Okay. Pero kung walang pruwebang ganon, 50-50. Okay, sige. Ito. Dito ho, wala pa naman kasing actual na kaso din, kung sila po'y nag-ampon ng bata, di ba? So, wala pang ganun, Kasi kung sakasakali, ito nga ang pangangailangan ata sa batas din, ng isang same-sex union, kumbaga, para kung meron silang inampon na bata o anak, yung pong sinasabi na kung meron mang mangyari sa isa, ano ang karapatan nung bata sa property nung pong mawawalang partner sa same-sex union? Galing yan. Kasi nauna na yung para nang nauna yung informal arrangement as to property. Oo nga. So ang tinatanong mo ngayon, kamusta naman kung may bata? Tandaan natin, Ted, ang pwede lang mag-ampon
isang single na walang asawa, pwede siya mag-ampon. At dalawang mag-asawang babae at lalaki, pwede silang mag-ampon. So kung kayo ay dalawang parehong kasarian, lalaki at lalaki o babae, isa lang ang pwede mag-ampon. Kasi single siya sa mata ng batas. So mag-aampon siya para kung mag-ampon siya ng legal, para na niyang anak, so magmamana yung bata sa kanya na parang natural na anak. Ano naman, paano naman mapapagpamana doon let's say, sa kabila? Ang gagawin ng kabila, gagawa na lang siya ng last will and testament. Gagawa siya ng last will and testament. Ang sasabi niya, itong parte ng aking parte dito, kung mamatay man ako, pupunta sa batang ito. Kasi dalawang uri ng pagmamana. Isa, intestate na tinatawag, walang last will, by operation of law. Yan, mga kamag-anak mo lang ang pwedeng makapag-inherit yan, normally, generally. Isa, by last will and testament. Yan, pwedeng kahit sino, wag lang tatagos doon sa inheritance ng mga compulsory heir, pwedeng bigyan mo. So, yun ang pwedeng gawin nila. Yun ang pwedeng gawin. Yung nag-adapt, pwede na ang batas ang umiral dyan sa pagmamana. Yung hindi nakapag-adapt, gumawa na ng last will and testament, gawing heredero, yung inampo ng kabila, na tinuturing niya na rin anak. Dean, Sige, okay. Go ahead po, Poy. Eto po ha. Same-sex couples, ngayon lang to na pwede na silang maging co-owners ng property. Papaano, isa-suggest nyo ba sa mga nagpupundar na noon pa na dati na sila magkarelasyon na ayusin na itong mga bagay na ito? Isa-suggest nyo ba yan? Na magkaroon na ng kasulatan, yung mga walang kasulatan. As early as now, kasi pwede na. And how do you call them? Same-sex couple ang tawag? Kasi wala naman same-sex magjowa marriage. ang tawag Walang sa kanila. same-sex union. Magjowa ang tawag sa kanila. No, magjowa. Okay. Ayan. Maganda na rin may kasulatan para malaman nila kung magkahiwalay sila, kung ano ang interest nila, kung 30% lang makukuha nila doon sa property, kung 70%, kung 20%, kung 80%, kasi naging co-ownership Ibig sabihin, ang interest ng makukuha kung maghihiwalay ay pwedeng pagkasunduan. Pero ang sinasabi lang ng batas, kung walang pruweba na ng kasulatan, hindi naman kailangan ng kasulatan. Korte, ang 148, tawag doon 148, ang siyang iiral na sinasabi kung mapatunayan lang may contribution kayo, meron ng kaayusan na mabubuo, automatic. Ang problema na lang, ipapatunayan nyo kung ano yung interest nyo doon sa kaayusan na yon. Pero meron na. Okay. Yun. Sige. So magandang gumawa ng kasulatan, pero kung nakalimutan, meron na rin. Implied na rin. Ayan, okay. Ano itong sinasabi po ng Supreme Court daw na ang Kongreso hinihikayat na bumuo na ng batas para sa same-sex couples rights? Well, kasi minsan natutulig tayo kung ating pinapakinggan na payagan na silang Magpakasal. kasal. Yung word na kasal kasi, ang ating traditional, siyempre, ang ating kagawian, babae at lalaki. So, ang iminumungkahi ng Kongreso, sige, kung ayaw yung tawaging kasal, pwede rin nating tawaging union. Whatever union. Informal union, formal union, wag lang kasal. Pero bigyan rin natin sila ng kaayusan na parang kasal. Siguro limitado, pero parang kasal. Ayan. Opo, kasi nga po mga kapatid, Kamukainted, yung sinasabi mo, para basta pwede na sila mag-adapt. Iligay na rin doon sa batas na yon. Kung dalawa kayong magkasarian, parehong kasarian, at tinatanggap na ng batas na nasa informal union kayo, pwede na rin sigurong iligay rin sa batas na pwede na kayong mag-adapt ng pareho. Yan ang pwedeng gawin. Opo, salamat na marami din na ito nga pinapaka-importante sa ating pong panahon ngayon, no? Sa panahon ngayon na ito po ay nangyayari. Hindi ba marami na po magka-live-in ngayon na pareho nga po ang kasarian at yun nga, no? Sa usaping legal eventually, yun po ang kinakailangan. May takdang batas na gagabay po sa gantong uri ng relasyon na hindi na ho natin maitatanggi pa na nangyayari po sa ating lipunan. Ayan, so, opo, ano din? May dadagdag ako. Sila ay lalaki at babae. Nagli-live-in sila. Okay. Wala namang impediment para magpakasal sila. Ayaw lang nilang magpakasal. Makakabuo rin ng isang co-ownership na katulad ng pinag-uusapan natin. Pero iba ang pagbubunga nito. Sinabi kung dalawat lalaki at babae kayo, ayaw nyo lang magpakasal, makakabuo rin kayo ng co-ownership. Anong papatunayan nyo lang?
Kung isa nagkokontribusyon ng pera o mga gamit at yung isa nangangasiwa lang ng bahay, sapat na yon para magkaroon ng co-ownership. Pero dito sa parehong kasarian, dapat mapakita nyo na pareho kayong nag-actual contribution ng pera. Yung Yan. binabanggit ni Dean Mel na unang ehemplo, babae, Common law. lalaki, walang impediment, no? Pwede magpakasal, pero they opted to live together nang walang basbas ng marriage. Yan ay governed by the family code. Ano din? Yung una, 147. Yes. Ito, 148. Ang ganda nun kasi, normally, ang gabyadong babae siyang housewife, di ba? Oo. So, ang sinabi ng batas natin, kung kayo babae at lalaki at nagsasama kayo at walang kasal, kung ang isa na nagkokontribusyon ng pera at yung isa nangangasiwa lang ng bahay, Yes. contribution na rin yun. Sapat na para bumuo ng co-ownership. Pero dito sa kabila, 148, itong parehong kasarian, dapat may pareho kayong contribution. At yan Yan. po'y napagdesisyonan na ng kataas-taasang hukuman, yung binabanggit po ni Dean Mel doon po sa 147 na provision ng family code. Hindi ibig At sabihin... 148. 148. At 148. Opo. Hindi ibig sabihin na wala kang monetary contribution o material mismo, pero yun lang the fact na ikaw ang nag-aalaga kay mister. And then ito, ikaw ang Nag-manage ka na ng nag-aalaga ng inyong household. Yes. Correct. Oo. Correct yan. Tama. Oo. Tama, Ted. Kung babae at lalaki, na Wala nag-aalaga kang ka. pinapasok ng pera. Oh, kahit Hindi na- na kailangan niya magpasok ng pera. Tama ka, Popoy. Kung babae at lalaki kayo, hindi ka na kailangan magpasok ng pera. Hindi ka na kailangan bumili ng kotse. Basta't inaalagaan mo lang, kamukha sabi ni Ted, ang kapartner mo, ang bahay nyo, sapat na Oo. para gumawa ng co-ownership. Pero sa 148, yung parehong kasarian, dapat may pruweba ng Okay. actual contribution ng dalawa. Ayun. May sige. resibo. Oh. Labasan ng resibo. Sige. Anyway, so salamat na marami, Dean Mel, sa iyong ngayong get-up na ganyan. Marami nagsasabi na parang bagang nagiging kamukha mo na si former Senator Rene Sagisag. Oh. Kaibigan ko yun. Mabuhay ka. Dean Mel, sa ulitin po, salamat na marami. Kami po natuto na naman po sa ating legal basis. Ted, Popoy. Opo, thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo